Nanginginig ang mga kamay ng biyenan kong si Tita Elena habang hawak ang telepono. Parang nabunutan siya ng kaluluwa. Ang matamis niyang ngiti na laging nakakabit sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napalitan ng isang putlang-putlang ekspresyon na parang nakakita siya ng multo. Sinabi niyo po bang $2 million? Nanginginig ang boses niya. Ang buong pamilya ay nakatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan ang gulat na nasa mga mata niya. Pero sa sandaling iyon, sa loob-loob ko, tumalon ang puso ko sa tuwa. Naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin, ang init ng tagumpay at paghihiganti. Dahil alam ko na ang dahilan ng kanyang pagkatulala. Ang tawag na yon, ang dahilan ng kanyang takot ay tungkol sa basura na itinapon niya mula sa aming bahay. Ako si Andrea. At para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Ibinigay sa akin ng Diyos ang lahat, isang propesyon na mahal ko at patuloy na lumalago, at isang asawang si Marco na tunay na nagmamahal sa akin at sumusuporta sa lahat ng pangarap ko. Hindi man kami mayaman, sapat naman ang aming kinikita para sa simpleng buhay na gusto namin. Ang aming bahay ay maliit lang pero puno ito ng pagmamahal. At puno ito ng mga bagay na mahalaga sa akin. Hindi ako mahilig sa mga bagong gamit. Sa totoo lang, mas gusto ko ang mga gamit na may kasaysayan, lalo na ang mga pamana sa akin ng pumanaw kong lola. Para sa akin, ang bawat piraso ay may kaluluwa at nagpapaalala sa mga taong mahal ko. May mga lumang upuan na inukit, isang aparador na puno ng mga libro na may nakasulat pang pangalan niya, at higit sa lahat, isang painting na laging nakasabit sa sala. Ang painting na yon ay paborito ng lola ko, kaya mahalaga rin ito para sa akin. Isang simpleng tanawin lang ng isang lumang simbahan ang nakaguhit dito. Hindi siya nakakasilaw o may kakaibang kulay. Sa totoo lang, para lang siyang isang ordinaryong painting. Ngunit sa tuwing titingnan ko ito, pakiramdam ko ay buhay pa rin ang lola ko at nariyan siya sa tabi ko. Tahimik, masaya, at puno ng maliliit na saya ang aming buhay ni Marco. Hindi namin kailangan ng magarbong bahay o mamahaling gamit para maging masaya. Ang akala ko, ganito na lang ang lahat, na walang magbabago. Pero nagkamali ako dahil ang kapayapaan namin ay biglang sinira ng mga taong malapit sa amin. Ang unang pagkagambala sa tahimik naming mundo ay nagsimula sa mga biyenan ko, si Tita Elena at Tito Robert. Sa simula, akala mo ay perpekto sila. Tinitingala sila sa kanilang komunidad, lalo na si Tita Elena, na kilalang kilala sa kanyang matamis na boses at matatas na pananalita. Ngunit sa likod ng matamis na ngiti na iyon, may nakatago na pagmamataas at pagiging mapanghusga. Sa tuwing bibisita sila, pakiramdam ko ay may invisible na inspeksyon na nagaganap. Habang nakikipag-usap kami, si Tita Elena ay igagala ang mga mata niya sa bawat sulok ng aming bahay, na parang isang inspektor. Ang kanyang mukha ay mananatiling ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay maglalahad ng pagkadismaya. "Oh, Andrea, anak," sasabihin niya, "ang bahay ninyo, ang daming antike. Ang daming luma. Hindi ka ba nagsasawa sa mga ganyan?" Sa bawat tanong niya, may nakatagong paghusga. Hindi niya diretsong sinasabi na pangit ang bahay mo, pero ang bawat salita niya ay nagpapahiwatig na walang kwenta ang mga pinaghirapan kong gawing personal ang aming tahanan. "Tita, mahalaga po kasi sa akin ang mga to," sagot ko, sabay turo sa lumang painting. Pamana po ito ng lola ko. Ngunit parang wala siyang narinig. "Ah, yang mga kalat na antike na yan. Parang bagay lang sa bodega. Sayang naman ang ganda mo kung ganyan lang ang mga gamit mo. Huwag mo na lang sana itago ang kagandahan mo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo." Ang mga salitang iyon ay parang mga maliliit na patalim na tumutusok sa aking puso. Kahit hindi ako nasasaktan sa sinasabi niya, may kerot pa rin. Unti-unti, nagsimula akong maramdaman na hindi lang pala panlasa ang problema. Ito ay paghamak sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin at sa aking pagkatao. At hindi ko akalain na iyon ang simula ng lahat. Ang mga patago niyang pahiwatig ay unti-unting naging mas malinaw. Sa mga family dinner, biglang babanggitin ni Tita Elena ang aming disorganized na bahay. "Alam niyo ba, ang bahay ng anak ko, parang isang museum ng mga lumang gamit. Kailangan ko na nga siyang tulungan maglinis," sasabihin niya habang nakangiti, na parang isang biruan, pero ang tono ng kanyang boses ay maihalong pagmamalaki. Si Marco, ang asawa ko, ay laging sinasabi na huwag ko na lang intindihin ang mga biyenan ko. Ganyan lang talaga sila, Andrea. Gusto lang nilang laging perpekto ang lahat.
Hindi nila maintindihan na ang simple at lumang gamit ay mas mahalaga para sa atin. Pero may kakaiba na akong nararamdaman. Minsan, bumibisita si Tita Elena sa bahay namin nang wala ako. Kapag umuwi ako, mapapansin ko na iba ang ayos ng mga gamit. May mga picture frames na nilipat sa ibang lugar, at ang mga lumang libro na nakasalansan ay biglang inayos ng parang sa isang aklatan. Tila ba may sumubok na ireorganisa ang aking buhay nang wala akong pahintulot. Ang pagbabago ay banayad, pero sapat na para maramdaman ko ang tensyon. Nagsimula rin siyang magbigay ng mga payo sa akin, kung paano magbihis ng mas elegante, kung paano i-redecorate ang bahay para maging classy, at kung paano makipag-ugnayan sa mga tamang tao. Sa tuwing maririnig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay hindi lang ang aking bahay ang gusto niyang baguhin, kundi maging ang aking pagkatao. May isang gabi, habang nag-uusap kami, napatingin si Tita Elena sa painting na pamana ng lola ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo pa yung painting na yan, sabi niya, habang nag-aangat ng kilay. Sayang lang ang space. Alam mo, may alam akong artist, pwede kang magpagawa ng bagong painting. Mas moderno at mas bagay sa'yo. Nagsimulang kumulo ang dugo ko, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, pero hindi ako nagsalita. Ang paghamak niya sa bagay na mahalaga sa akin ay nakakapanakit. Ang problema ay hindi lang sa panlasa. Ito ay sa pagiging makasarili. Gusto niyang iparamdam sa akin na mas tama siya at mas maganda ang kanyang panlasa. Ang sumunod na buwan ay isa sa pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Nakatakda kaming magbakasyon ni Marco sa loob ng 1 linggo. Sinabi namin ito sa mga biyenan ko at nag-alok si Tita Elena na bantayan ang bahay namin, kunwari ay para hindi ito mapabayaan. Huwag kayong mag-alala, anak, sabi niya habang niyayakap ako. Ang kanyang yakap ay parang isang bitag. Kami na ang bahala sa lahat. Mag-enjoy lang kayo. Nag-aalangan ako pero pinakiusapan ako ni Marco. Magiging maayos ang lahat. Alam mo, matagal nang gustong bumawi ni Mama dahil sa mga nasabi niya. Baka ito na ang chance niya. Pinaniwalaan ko siya. At umalis kami. Ang akala ko, pagbalik namin, mas magiging maayos ang lahat. Pero nagkamali ako. Pag-uwi namin pagkatapos ng 1 linggo, may kakaiba akong naramdaman. Ang aming bahay, na dati ay puno ng init at kasaysayan, ay biglang naging malamig at parang walang buhay. Agad kong napansin na may nawawala sa mga dingding. Marco, sabi ko, habang nanginginig ang aking boses. Nasaan ang mga gamit ko? Agad akong tinawagan si Tita Elena. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki at saya. Oh, anak, umuwi na kayo. Naglinis lang kami ng bahay ninyo. Sayang ang mga lumang gamit, kaya itinapon na lang namin. Binalak pa nga namin na bigyan kayo ng mga bago, eh. Hindi ba maganda? Sa sandaling iyon, ang galit at puot ay bumalot sa akin. Ang aking pagiging tahimik ay nawala. Tita, paano niyo nagawa yan? Hindi po kayo nagtanong. Ang mga yon mahalaga sa akin. Lalo na ang painting ng lola ko. Hay nako, Andrea, sabi niya na maihalong pagkadismaya. Isang simpleng painting lang yon. Walang kwenta. At saka, wag mo nang itanggi, nakita ko na ang mga iyon sa basura. Maraming pera ang nasayang sa mga antike na yan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking mundo ay gumuho. Ang mga taong akala ko ay magmamahal sa akin bilang pamilya ay hinamak ang aking pagkatao at itinapon ang lahat ng mahalaga sa akin. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang maliit na spark ng pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na hindi pa tapos ang kwento. Habang umiiyak ako sa sala, dumating si Marco at niyakap ako ng mahigpit. Alam ko, Andrea. Mali ang ginawa nila. Ako na ang bahala. Pero hindi na ako interesado na mag-away pa sa mga biyenan ko. Ang gusto ko lang ay maibalik ang mga nawala. Sinubukan kong tawagan ang mga basurero, pero sinabi nila na hindi na nila maibabalik ang mga gamit. Ang puso ko ay parang dinudurog. Doon ko naalala ang isang kaibigan ng pamilya, si Gino. Isa siyang curator sa isang kilalang museum. Nagkaroon ng pagkakataong makilala siya noong nag-aayos pa lang ako ng mga gamit ng lola ko. Agad ko siyang tinawagan. Ikinuwento ko ang nangyari at humingi ako ng tulong kung paano maibabalik ang mga gamit ko.
Pero sa gitna ng usapan, tinanong niya ako kung mayroon pa akong mga litrato ng mga gamit ko, lalo na ng mga painting. Mayroon akong picture ng painting ng lola ko, sabi ko, habang kinukuha ang aking cellphone. Ipinakita ko sa kanya ang isang litrato na kinuha ko sa harap ng painting. Siya ay nanahimik sa telepono sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ko ang kaba. Andrea, sabi niya, na maihalong kaba at gulat, sigurado ka ba na ito ang painting na sinasabi mo? Opo, Gino. Bakit po? Andrea, ilang taon na akong naghahanap sa painting na yan. Ang painting na iyan ay isa sa mga long-lost works ni Carlos A. Francisco. Naging blanko ang aking isipan. Si Carlos A. Francisco, isa sa mga pinakamalaking national artist ng bansa. Gino, hindi ko po maintindihan. Ang painting na yan, Andrea, ay tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $2 million. Sa totoo lang, ang halaga nito ay hindi matatawaran. Isa itong priceless piece ng ating kasaysayan. Bigla akong napatayo sa upuan. Ang painting na itinapon ng mga biyenan ko, ang kalat na yon ay nagkakahalaga ng $2 million. Sa sandaling iyon, ang sakit at galit na nararamdaman ko ay biglang nawala at napalitan ng isang nakakakilabot na ngiti. Ang paghihiganti ay matamis. At ito ay magiging isa sa pinakamalaking paghihiganti sa buong buhay ko. Isang linggo pagkatapos ng lahat, inimbitahan kami ni Marco sa isang family dinner. Ang atmosfera ay puno ng tensyon. Alam kong gusto nilang magpaliwanag, pero hindi ako makikinig. Handa na ako. Nagsimula ang dinner at parang walang nangyari. Pero nag-iba ang lahat nang bigla akong nagsalita. Tita, sabi ko, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil sa paglilinis ninyo sa bahay namin. Ang ngiti ni Tita Elena ay nanatiling ngiti, ngunit ang mga mata niya ay nagtatago ng takot. Wala yon, anak. Para sa'yo lang yon. Pero may isang bagay lang akong hindi makalimutan, sabi ko, na maihalong sakit sa boses. Ang painting ng lola ko. Kahit wala itong halaga para sa inyo, sa akin ay napakahalaga nito. Si Tita Elena ay napailing-iling. Huwag mo nang isipin yon, Andrea. Isang basurang lumang painting lang yon. Doon ko binitawan ang bomba. Basura, tita. Alam niyo ba, ang basura na yon ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon? Ang pagtawa ng mga pamilya sa mesa ay biglang tumigil. Ang mga mata ni Tita Elena ay nanlaki at ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang bibig niya ay bumuka-buka, pero walang salitang lumabas. Si Tito Robert ay napatayo sa kanyang upuan, parang gulat na gulat. Hindi yan totoo, Andrea, nanginginig niyang sabi. Tumawag po sa akin ang isang curator mula sa museum, sabi ko, na maihalong kalmado at pagmamalaki. Nagpaplano siyang bilhin ang painting para ilagay sa museo. Pero hindi ko maibibigay sa kanya dahil itinapon niyo na. Ang buong pamilya ay napatingin kay Tita Elena. Ang kanyang mukha ay naging parang multo, putlang-putla at puno ng takot. Ang dating matamis niyang mukha ay nabalot ng pagkagulat at kahihiyan. Si Marco ay biglang tumayo at humawak sa aking kamay. Hindi namin alam, hindi namin inakala na gagawin ninyo to nang wala kaming pahintulot. Kayo mismo ang nagsabi na basura yon. Sabi niya, habang nakatingin sa akin na parang isang demonyo. Pinaniwala mo kami. Hindi ko po kayo pinilit na itapon yon, sabi ko na may ngiti sa labi. Kayo mismo ang pumili na gawin yon. Ito ang naging resulta ng inyong paghamak at pagiging mapagmataas. Ang junk na itinapon ninyo ay isang obra maestra. Ang gabi ay natapos ng puno ng galit at sakit. Si Tita Elena at Tito Robert ay umalis sa mesa, at ang ibang pamilya ay natigilan sa nangyari. Ang pagkapanalo ko ay hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Ang sumunod na mga linggo ay naging magulo. Si Tita Elena at Tito Robert ay pabalik-balik sa aming bahay, nagmamakaawa na tulungan namin silang hanapin ang painting. Sinubukan nilang subukan ang mga basurero, pero alam nilang wala na. Ang $2 million ay tuluyan ang naglaho. Ang kanilang reputasyon ay nasira. Ang mga kaibigan at kapamilya ay nagtataka kung bakit sila nagawa ng ganoon. Ang kanilang pagmamataas ay biglang bumagsak at napalitan ng kahihiyan. Hindi ko sila pinagbantaan o ginantihan. Sa halip, hinayaan ko lang sila sa kanilang sariling kaparusahan.
Ang paghihirap na dinadala nila ay mas malaking kaparusahan kaysa sa anumang bagay na maaari kong gawin. Sa huli, natuto ako ng isang malaking aral. Ang pagpapahalaga sa isang bagay ay hindi nakikita sa presyo, kundi sa kahulugan nito sa iyo. Nawala ang painting na pamana ng lola ko, pero nakuha ko ang aking kalayaan. Mas naging malapit kami ni Marco at ang aming bahay ay naging mas tahimik at mas mapayapa. Wala nang mga payo at paghamak mula sa mga biyenan ko. Ang kanilang panlasa ay nawala na, at ang aking panlasa ay naging mas matatag kaysa kailanman. Ang lahat ng nangyari ay nagpatunay sa akin na ang karma ay totoo. At kung minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang paghayaan ang mga taong masama sa iyo na magdusa sa kanilang sariling mga gawa. Walang mas masarap na paghihiganti kaysa sa pagiging masaya, lalo na kung ang kalaban mo ay nababalot sa kahihiyan at pagsisisi.